Hi guys, magsiswimming kami. We're just walking. Ay! Naglalakad lang pala kami kasi malapit lang yan sa amin. Kasi dito kami duman sa shortcut. Magsiswimming pala kami pero wala naman to sa plano. Bandang alas 5 na nga nung nagpunta kami dun sa place. Biglaan nga lang din kasi niyaya lang kami nung lola namin. Naglakad nga lang din kami kasi malapit lang naman to sa amin. Sa shortcut nga kami dumaan kaya mas mabilis kami nakadating. May nadaanan pala kaming mga tanim na talong dito. Guys, malapit na po kami. Pwede naman mag-tricycle kaso naglakad na lang kami. Hindi naman na mainit. Sumama din pala sa amin si Bruno. Tuwang-tuwa nga din siya. After ilang minutes, nakarating na din naman kami kaagad. Dito lang pala yan guys sa Bigotillo Farm and Resort. Located dito sa Magaraw. 50 pesos nga lang din ang entrance fee dito. Pwede din kayo mag-rent ng mga cottage nila. May video okay nga din pala sila na pwede nyong rentahan. May maliit din pala ditong tindahan in case na gusto nyong bumili ng pagkain. Pagdating nga namin ay wala naman ng tao kaya kami lang din yung andyan. Sabi kasi nung may-ari ay pasara na dapat sila. Pinagbigyan ng nila kami. Dalawa pala yung pool dito, pang adult at para sa mga bata. Super ganda din pala ng view dito kasi kitang-kita yung sunset kapag palubog na and kita din yung isa. Relaxing nga din dito kasi mahangin at puro puno ang nasa paligid. Yung pang bata nila dito ay abot lang sa legs ko kaya pwede talaga to sa mga bata. Yung pang adult naman ay hanggang leg ko kaya kung pupunta kayo dito ay dapat bantayan nyo kung may kasama kayong mga bata. May dalawang fish pan pala sila dito na may mga water lily. Yung mga buko nila dito pwede nyong ipakuha kung pwede na tapos babayaran nyo din naman. Ganyan yung ginawa namin dati. Pagdating namin naglangoy na din naman kami kaagad. Medyo marunong nga pala ako lumungoy kasi dati before pandemic ay nagbakasyon kami sa Minalabak sa may Salingogon. Yung inistayhan namin doon ay katapat lang ng dagat as in pagbukas mo ng pinto dagat agad ang bubungad sa'yo. Inabot din kami doon ng isang buwan kaya natuto ako lumungoy kasi araw-araw ay naglalangoy kami sa dagat. Mga 7 AM pa lang ay nagsiswimming na kami. Super saya nga din ang experience ko na yun. Kaso nga lang ay nangitim kami noon ng sobra. Medyo hindi din kami sanay doon or siguro hindi lang kami doon lumaki. Tayo kasi sa sentro at mabagal ang signal doon. Yung tubig nga pala doon ay di kuryente kaya kapag walang kuryente wala din tubig. Madalas pa naman mag-brown out. Wala din mga computer shops o wifi. Tsaka nung andun kami yung mga tao doon ay maaga pa lang tulog na sila. Tahimik na sa paligid. Matagal naman na yun before pandemic pa. Siguro ngayon ay may improvement naman sa kanila. Kakamiss nga din yung dagat doon. Malinis at maganda din kasi. Simple lang pala dito sa Bigotillo Farm and Resort. For me, hindi naman sobrang pangit, hindi din sobrang ganda. Pero okay na nga din to kasi mura lang naman yung entrance fee. Pwede na kapag mainit tapos maisipan nyo mag-swimming kasi malapit lang. Kahit nga din pala mag-tricycle kayo ay may lalakad din pa rin kayong konti. Never pa pala ako nakasama sa mga kaibigan ko na mag-swimming o na mag-outing. Alam ko kasi na hindi ako papayagan kaya hindi na lang ako nagpapaalam. Bilog ngayong nilalangoyan nila tapos malayo sa amin kaya alam kong hindi talaga ako papayagan. Naiintindihan ko naman kasi alam naman natin na hindi naman natin masasabi ang disgrasya. Kaya shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Dito na lang tayo mag-swimming sa malapit sa amin para makasama ako sa inyo. Kaya naman ang mag-adjust hindi palaging ako. Pero para sa akin talaga mas maganda pa din mag-swimming sa ilog kasi running water. Gusto ko nga din sa dagat kaso nakakasunog ng balat. Wala din pala kami dyan dalang mga baon. Kasi nga sabi ko biglaan lang to. Kahit nga pera ay wala kaming dala, sarili lang talaga namin. And guys, super ganda panoorin ng sunset habang lumulubog. Nakaka-relax tapos walang masyado tao. Habang paggabi nga ay mas lumalamig ang hangin dito. Pero okay lang kasi hindi naman malamig yung tubig. Nilibre lang pala kami ng lola namin. Sabi ko dito ay sabay-sabay kami tatalon, hindi naman pala sila kita sa camera. Nagpahuli pala tutumalon si Dave, bida-bida talaga. Dito nga ipanay na kami langoy, ini-enjoy na lang kasi namin. Minsan lang kasi kami nagsiswimming, kaya kapag may ganito ay super excited talaga kami. Kapag gabi na pala dito ay sobrang dilim ng danat ng paligid kasi walang mga ilaw. Niyaya din pala namin si mama na sumama kaso ay magluluto pa daw siya. Pati nga rin si Chinchin ay di sumama kasi KJ yun. Nung paggabi na nga dyan ay nagkikwentuhan na kami ng mga nakakatakot. Tapos lahat kami ay nasa gilid na ng pool. Kakakwento ng mga nakakatakot ay ayaw na magsilangoy. Nag-imagine na kasi ng kung ano-ano. Kami na lang talaga kasi yung andyan, pati yung may-ari ay umalis na. Iniwan na nga din nila kami dyan, umalis na lang daw kami kapag gusto na namin. Pero hindi naman kami dyan mag-overnight. Share ko lang pala na isang beses pa lang ako naka-overnight sa buong buhay ko. Doon ngayon sa Pasako, kasama ko ang pamilya ko at iba pa. Nung gabi na nga ay sobrang dilim na talaga dito. Pero may mga ilaw naman kahit papano. Hindi daw talaga kasi sila nagpapa-overnight, pinagbigyan lang kami. Nakikinig nga sila dyan kasi nagkikwento si Lola Selly ng mga nakakatakot. Hindi kami pwede mag-overnight kasi magtatrabaho pa yun si Lola Selly kinaumagahan. Yes po, nagtatrabaho pa din siya kahit matanda na siya. Paminsan-minsan lang ay nagpupunta siya dito sa amin. Bahay pala ng kapatid ng mama ko ay malapit lang din dito. Kaya sabi ni Lola Selly ay wag na daw muna kami umuwi kasi magluluto sila. Pauwi na nga dapat kami dyan kasi natatakot na sila. Kaso nung paglabas namin ay sakto naman na dinala na yung pagkain. Kaya kumain muna kami dyan. Pagtapos namin dyan kumain na hindi naman na kami nag-swimming. Nagpahinga na lang kami dyan ng mga 30 minutes. Kabado pa nga kami dyan kasi naalala namin may kasama pala kaming aso. Tapos nauna na pala umuwi. Pagtapos naman ay umuwi naman na kami. Naglakad nga lang pala kami dyan kahit sobrang dilim na. Mga 8:30 nga ay umuwi na din naman kami. Wala naman ng tricycle na mga dumadaan. Sa may kalsada na pala kami dumaan, hindi na doon sa may shortcut. Baka daw kasi may ahas, sabi ni Lola Selly. Super napagod pero nag-enjoy naman kami. Sana madami pang swimming bago matapos ang summer. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.